Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Noong 1892, isang lihim na samahan ng mga ordinaryong Pilipino ang nahahas ng ating kalayaan. Ang kanilang kwento ay hindi pa nagtatapos. Naghihintay sila rito sa inyo, sa Museo ng Katipunan. Noong panahon ng mga Espanyol, ang bawat Pilipino ay kinakailangang magdala ng isang papel o tinatawag na sedula. Ito ay isang dokumento na nagpapatunay ng tamang pagbayad ng buwis. Ayon kay Teodoro Agoncillo, hindi lang ito isang sertipiko, kundi isang pisikal na sagisag ng kapangyarihan ng mga dayuhan at simbolo ng pagsuko ng mga Pilipino sa Espanya. Taong 1876, si Supremo Andres Bonifacio ng Katipunan ay nagbigay ng isang utos. Punitin ang sedula. Higit kumulang 1,000 Pilipino ang pumunit ng kanilang sedula, ngunit para sa kanila, di lamang ito isang papel. Tumayo itong simbolo bilang laban sa 300 taon ng pananakop ng mga dayuhan. Sa museo, ang kartilya ay bahagi ng 8 temang eksibisyon sa ikalawang palapag, sinusuportahan ng mga interactive display at multimedia presentations. Para sa bisita ngayon, ito ay isang relic, isang dokumento sa loob ng salamin. Ngunit noong 1892, ito ay buhay na utos. Isinulat ito ni Emilio Jacinto, ang utak ng Katipunan, bilang unang kodigo ng pag-uugali ng mga Pilipino na bibigay kahulugan sa diwa ng bayanihan at sa pagkakakilanlang Pilipino. Itinuro nito ang pagkakapantay-pantay ng tao, pag-ibig sa kapwa at dignidad, anuman ang kulay ng balat o katayuan sa buhay. Ang kartilya ay hindi para tandaan lamang, ito ay para isabuhay. Hanggang ngayon, ang mga prinsipyo ng kartilya ay makikita pa rin sa kultura at pag-uugali ng mga Pilipino. Nakakulong ito sa salaming ito, ngunit ang mensahe nito ay hindi pa tapos. Makikita rin ang isang diorama, ang unang sigaw. Ang sandaling pinipilas ng mga Katipunero ang kanilang mga sedula bilang hudyat ng revolusyon na si Bonifacio ay nasa gitna. Dramatiko, malinaw at malakas. Ngunit, ganito ba talaga ang nangyari? Batay sa pag-aaral, ang unang sigaw ay isa sa pinagtatalunan na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. 4 na saksi, 4 na bersyon. Si Dr. Pio Valenzuela ay nagsabi itong Pugad Lawin, Agosto 23. Si General Masangkay sa Balintawak, Agosto 26. Si Gregorio de Jesus naman ay malapit daw sa Caloocan, Agosto 25. Ang museo ay nagpapakita ng iisang malinaw na larawan, ngunit ang kasaysayan ay nagpapakita ng maraming boses, maraming alaala. Anuman ang eksaktong araw at lugar, ang kilos ay iisa. Pinilas ng mga Katipunero ang kanilang mga sedula, at mula sa karamihan ay sumigaw, "Mabuhay ang Pilipinas!" At nagsimula ang revolusyon. Ang unang sigaw ay hindi simpleng sigaw ng kalayaan. Ito ay isang pambansang pangarap na naging katotohanan. Pinasiglang ng lahat ng pagnanghirap at nagtiis sa ilalim ng pananakop. Ang dioramang ito ay nakakulong sa loob ng museo, ngunit ang lakas ng sandaling iyon, hindi kailanman makukulong. Ang Katipunan ay hindi lamang lumaban para sa kalayaan. Ipinaglaban nila ang ideya ng bawat Pilipino Anuman ang estado sa buhay, lahi o pangalan ay may karapatan maging malaya. atin ang Katipunan, alamin ang nakaraan, Ang kinin ang kinabukasan.